Mabuhay mahal ka na everyone. So we are the group 12 and we're going to discuss is all about lesson 24 and lesson 25. So lesson 24 will be discussed by me, Roslyn and Jewel, while lesson 25 will be discussed by Luis Labay. So lesson 24 is all about Critique on Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Republic Act number 10354, also known as RH Law. So, ang lesson objective is, at the end of this module, you should be able to first understand fully the background, rationale salient, provisions, and potential impacts of RA 10354, and second, have a stand or position on whether you agree or disagree on the existence and legality of the said law. The introduction, it is common for grandparents to have 7 or 8 siblings, but nowadays, most couples settle for 2 or 3 kids. This is because raising children became costly in terms of time and resources. So, sinasabi daw sa introduction na ang ating mga ancestors daw ay karaniwang nagkakaroon ng mga 7 to 8 siblings. Pero ngayon, karaniwan ng mga couples ay nagkakaroon ng mga 2 o 3 dahil daw sa pagtagal ng panahon ay nagmamahal daw masyadong magastos at masyadong nagmamahal. So, rationale, next is rationale of the RH law. The RH law was enacted to ensure the poor will have access to reproductive health, RH, goods and services which they cannot afford. It also provides sufficient information about the proper use and effectiveness of RH products. So ngayon, dadako naman tayo sa elements of RH law. So first, family planning and information and services. So sinasabi dito sa una, ang libreng pagtuturo tungkol sa reproductive health at family planning methods. Kasama dito ang natural methods tulad ng RITEM at artificial methods tulad ng pills, condom, and IUD. So, sa pangalawa naman, second, maternal, infant, and child health and nutrition including breastfeeding. So, sinasabi naman dito na layunin ng RH law dapat tiyakin ng gobyerno na malusog si baby, si nanay, at ang mga bata habang lumalaki. So, sinasabi dito na dapat magbigay ng mga libreng prenatal check-up para sa buntis, ligtas sa panganak sa health facility kasama ang skilled birth attendant. Pangatlo, prevention of abortion and management of post-abortion complications. So, sinasabi dito sa bahagi ng RH law na hindi para i-promote ang abortion, kundi para maiwasan at tulungan ng mga babaeng nagkakaroon ng komplikasyon pagkatapos ng abortion. So, paano may iwasan ang abortion? So, pamamagitan ng family planning, kapag may access at tamang informasyon at contraceptives, mas kaunti ang unplanned pregnancy, mas kaunti ang nagpapa-abort. So, sinasabi na kung ang babaeng nag-abort at nagkaroon ng komplikasyon tulad ng bleeding o infection, dapat gamutin agad sa ospital o health center. Sinasabi din na kapag daw nga nagkaroon ng komplikasyon ay bawal tanggihan ng mga nurses or doctor ang pasyente kahit dahilan nito ang abortion. So, dito naman sa pang-apat, adolescent and youth reproductive health, guidance and counseling. So, sinasabi ng programa na ito ng RH law, ito ay nakatutok sa mga kabataan edad 10 to 19 para mabigyan sila ng tamang kaalaman at gabay tungkol sa reproductive health. Yun lang yun. Tapos, sa number 5 naman, prevention and management of RTI, HIV, AIDS, and STI. Parte ito ng RH law na layong pigilan at gamutin ang mga may sakit at nakukuha sa pakikipagtalik at iba pang infeksyon sa reproductive system. Magandang araw. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang probisyon para sa reproductive health ng bawat Pilipino.
Una, midwives for skilled birth attendants. Ibig sabihin nito, dapat ang bawat lungsod at bayan ay magkaroon ng sapat na bilang ng mga midwife at skilled attendants para siguraduhing ligtas ang panganganak ng bawat mamamayan. Pangalawa, emergency obstetric care. Ang lalawigan at lungsod ay responsable na magkaroon ng sapat na bilang ng pasilidad at tauhan sa mga pampublikong ospital para sa agarang pangangailangan sa panganganak. Pangatlo, hospital-based family planning. Sa lahat ng mga pampublikong ospital, dapat available ang sumusunod na serbisyo katulad ng ligation, vasectomy at paglalagay ng IUD. Pang-apat, contraceptives as essentials medicines. Pang-lima, reproductive health education. Ito naman ay tinuturo ng mga profesional na guro sa mga kabataang nasa tamang edad para maging aware sila sa reproductive health. Pang-anim, employer's responsibilities. Dito ay dapat walang diskriminasyon na mangyayari at dapat igalang ang karapatan ng mga empleyado. At panghuli, capability building. Ang mga nagtatrabaho sa komunidad ay dapat sumailalim sa training at hindi bababa ng 10% ng kanilang honoraria. Una ay withholding or spreading incorrect information about RH programs or services. Dito ay pinagbabawalan ang mga doktor, nurse, midwife na magbigay ng maling detalye o impormasyon tungkol sa mga program ng RH. Pangalawa, refusing legal RH services due to lack of spousal consent. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng gawing dahilan ng mga doktor, nurse o midwife ang kawalan ng permiso ng iyong asawa para hindi ka bigyan ng serbisyong pang-reproductive health. Kung naguguluhan pa kayo ay ito ang halimbawa. Gusto mong magpalaygit dahil gusto mong limitahan ang bilang ng iyong mga anak para na din sa kalusugan mo at ng iyong pamilya. Ang sitwasyon ay pumunta ka sa isang pampublikong ospital para magpa-schedule ng operasyon. Pagdating mo sa opisina ng doktor, sinabi nila sa iyo na, "Ma'am, pasensya na po. Hindi namin pwedeng ilaygit kung wala pong consent letter ng iyong asawa at kailangan po naming malaman kung pumapayag siya." Bakit ito prohibited act? Dahil sinabi nilang kailangan mo pa ng permiso ng iyong asawa bago kanila bigyan ng serbisyo at ito ay paglabag sa iyong karapatan sa ilalim ng RH law. Dahil nasa tamang edad ka na at mayroong sapat na kaalaman sa procedure na gagawin sa iyo. Pangatlo, denying care to abused minors even without parental consent. Ibig sabihin nito ay hindi pwedeng tanggihan ng ospital o doktor ang pagbibigay ng tulong sa isang minor de edad na biktima ng pang-aabuso kahit na wala siyang perma o pahintulot mula sa kanyang magulang. The RH law was passed after a 14-year struggle. Opponents argue it conflicts with the 1987 Constitution, which protects the family of the mother and the unborn child. They label family planning methods as anti-life and promote natural methods instead. Ang RH law daw ay inabot ng 14 na taon bago na ipasa dahil may mga grupo o panig na tumutol dito. Dahil naniniwala sila na ito ay salungat sa ating 1987 Constitution na sinasabi na dapat na protektahan ng gobyerno ang buhay ng ina at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahil dito, tinawag nilang anti-life ang mga artificial na paraan ng family planning gaya ng pills o kondom. Ang isinusulong nila dito sa halip daw ng mga artificial ay mga natural na paraan na lang daw ng pagpaplano ng pamilya ang gagawin. Long political battle. Discussion on RH policy started in the 1960s after enacted in 2012. It was challenged in the Supreme Court. TROs were issued delaying implementation, especially after concerns about a contraceptive implant. The discussion about reproductive health policy ay hindi naging madali o mabilis dahil nagsimula pa ito noong 1960s
dahil sa paglubo ng populasyon. Layunin nito na kontrolin ang bilis ng pagdami ng populasyon para mabawasan ang kahirapan. Ngunit mula noon, hindi natigil ang matinding pagtutol ng CBCP at ito ay naisabatas lamang noong 2012 matapos ang 14 na taong pakikipaglaban. Akala ng maraming tao ay tapos na ang lahat. Pero noong 2013, kinuwestiyon ito sa Korte Suprema kaya naantala na naman ang implementasyon ng batas sa desisyon ng Korte. Kinalalang legal ang batas pero may mga bahagi na pinagbabawal, kagaya ng pag-akses ng mga menor de edad sa serbisyo nang walang pahintulot ng magulang at ang mga parusa sa mga opisyal na ayaw magpatupad nito. At noong 2015, nagkaroon pa ng mas matinding problema dahil ang Korte Suprema ay naglabas ng TRO para pigilan ang FDE na mag-distribute ng mahigit 50 uri ng contraceptives dahil sa akusasyon ng contraceptive daw ay nakaka-abort. Dahil sa TRO, maraming lisensya ng gamot ang hinayaang mapasok. Pero pagkalipas ng 2 taon, pinatunayan ng FDA ng Implanon ay hindi nakaka-abort. Dahil dito, binawi ang TRO at ngayon malaya nang naipapamahagi ng Department of Health ang mga contraceptives sa iba't ibang rehiyon at sa mga non-government organizations. So before we start our discussion, I would like to introduce my team. I, Luis Ferrer Amlabay. Other members, Jewel Elias and Roslyn Dalmo. Good day everyone. So let's proceed to our lesson 25 in Gender in Society. My name is Luis Ferrer Amlabay, Group 12, and I will be tackled about gender and labor. So let's start this module by reading this objective. At the end of this module, you should be able to, number 1, understand fully the relationship of gender, gender equality, and labor. Number 2, determine the status of gender equality in the various sectors of the labor market. And number 3, comprehend silent policies on gender equality in labor market. So first, employment sectors in agriculture. Women have fewer lands ownership and inheritance right, limited access to credits, training, and modern equipment. So our first problem is land ownership and inheritance rights. Sa maraming kultura, mga lalaki ang nagmamana ng mga lupa. Second, kahit farmer ang babae, hindi nakapangalan sa kanya ang sinasaka niya kaya wala siyang kontrol sa lupa. And then third, globally less than 15% lang ng agriculture landholders ay babae ayon sa FAO. So second problem is limited access to credits. So dahil kababaihan ka, hirap mangutang sa bangko kasi walang collateral, walang lupa na nakapangalan sa kanila. And the next, mas maliit ang loan na naa-approve para sa woman worker kumpara sa mga lalaki. So the third one is training at modern equipment. Mga agricultural training at seminar, madalas ang pinapriority is lalaki dahil mas kaya nilang gawin ang mga pagsasaka. Next is hindi nagbibigay ng access sa makabagong tools, seeds, and technology na kung saan para rin sa traditional na paraan. And then next, extension service kadalasan ay nakatarget sa mga kalalakihan. So bakit ito problema? Babae ang bumubuo sa almost 43% ng agricultural labor force sa mga developing countries. Pero dahil sa mga barrier na yan, mas mababa ang productivity nila. Sabi ng FAO, kung may equal access ang mga babae sa resources, tataas ng 20 to 30% ang farm yields nila. Mas maraming pagkain, mas konting gutom. So let's proceed to our next slides, which is industry and manufacturing. The number of women working in economic zone is estimated to
represents 64% of total employment and may be much higher to the some industries, such as electrics and the apparels. World Bank's 2011 they face difficulty to obtain work while pregnant and after the birth of their babies. And the unionization is uncommon. Bakit mas maraming babae sa industries ng electronics at garments? So first is feminization of labor. Industries like electronics at garments prefer women kasi mas maingat, mas mabusisi, mas madaling i-manage. Although this is a stereotype, pero ito yung hiring patterns ng mga company. Also, second is low wage, kaya hinahire ang mga babae is mas mababa ang pasahod kumpara sa heavy industries na dominated ang mga lalaki. So next naman is mga problema na kinakaharap nila. Pregnancy discrimination, mahirap makapasok o manatili sa trabaho kapag ang isang kababaihan ay nabuntis o bagong panganak. Takot ang company sa maternity leave at benefits na makukuha nito. Second is, bawal mag-union. Uncommon ang unionization sa ecozone, kaya walang collective bargaining para sa mga gandang sahod, benefits at working conditions. Konting reklamo, tanggal agad sa sistema. So number 3 is contractualization. 5 months contracts para iwas sa regularization at benefits. Next is tourism. It appears that tourism planning has not included women has insufficient regard for gender issue. So anong ibig sabihin nito? Kapag nagpaplano ng tourist spot, hostel, resort, hindi kinikonsulta ang mga kababaihan sa community. So ang resulta nito, trabaho ng babae sa tourism kadalasan ay nasa low-paid and formal seasonal lang. Halimbawa, room cleaning, vendor, entertainer, samantalang ang kalalakihan is minsang manager at tour operator at saka owner. So ito yung mga gender issues na hindi napapansin. Safety ng women workers, harassment from tourists, double burden, trabaho sa hostel tapos pag-uwi ay mag-aalaga pa ng pamilya. Displacement, kapag may resort development, babae yung unang nawawalan ng kabuhayan tulad ng pangingisda o pagtatanim. Next is business processing outsourcing. In the Philippines Information Technology Business Process Outsourcing Roadmap of 2011 to 2016 is not gender responsive and does not address women constraint and asserting higher paid work and non-voice services or the likely growth in information technology and engineering. So second is government services. The Philippines has strong gender mainstreaming program which had given the woman greater access to government employment generally, but women in the civil sector may still be underpaid given their levels of education, experience, and ability. So pagdating naman dito, ano ang problema? So first is gender blend ang plano. Ang roadmap ay focus lang sa major jobs at more revenue, hindi tinitingnan kung sino ang nakikinabang. Second is voice versus non-voice gaps. Maraming babae sa BPO pero stuck sila sa voice, call center jobs. Ito yung lower paid, higher stress, night shift. Yung non-voice naman like IT, software development, engineering, animation, mas mataas na sahod pero lalaki ang priority. Babae ang nahihirapan maka-access kasi kulang sila sa STEM training, voice club, culture sa IT, double burden sa bahay kaya hindi maka-upskills after work. Number 3, hindi naka-anticipate ang growth, lumalaki na ang IT, engineering service, pero walang program sa roadmap para i-prepared ang babae sa higher paid roles na yan. Impact, so ang impact nito, kahit woman-friendly daw ang BPO kasi maraming babae, glass ceiling pa rin, hanggang agent lang,
hindi umaakyat ng tech management roles. So let's proceed naman sa government services. Strong gender mainstreaming programs pero underpaid pa rin ang mga babae. Contradiction pero nangyayari. Number 1, maganda sa papel. May GAD gadget, Magna Carta of Women, civil service rules na bawal discrimination, kaya maraming babae sa government, teachers, nurse, at saka clerk. Number 2, pero sa sahod, lugi pa rin. Feminize, government jobs, teaching, nursing, social work, essential pero chronically underpaid versus males jobs like engineering, law enforcement. Same education, same experience, pero mas mababa ang salary grade. Number 3, pink ghetto, babae ang majority sa rank and filed, pero lalaki pa rin ang majority sa director, USEC, SEC level. And now, so let's dive into our last part, which is entrepreneurship. There has been a rapid surge in the number of proportion of female entrepreneurs in developing countries. Mineta and Node 2010 to 280, one survey indicated that women entrepreneurs are more likely than men to be motivated by necessity. These are livelihood-oriented entrepreneurs attempting to escape unemployment. Vietnam Women Entrepreneurs Council 2007. So developing countries like Philippines, mas dumarami na ang mga women entrepreneurs sa palengke, online selling, sari-sari store at food business, mas makikita sila doon. Bad news, motivated by necessity. Ito yung key phase, ibig sabihin, necessity versus opportunity entrepreneurs. So compared natin men, so ang men mas madalas opportunity entrepreneurs, nakikita ng gap sa market, mas may capital, mas may risk para lumago, at saka ang goal nila magpayaman. So while sa women, mas madalas necessity entrepreneurs. Nagtitinda kasi walang trabaho, kailangang buhayin ng pamilya, walang ibang option, goal for survival. So second is, bakit necessity? Balik tayo sa ibang sector. Walang lupa sa agriculture, so choice, magtinda na lang ng gulay. Second, nainda sa factory, so choice, mag-online selling. Di nakapasok sa BPO, non-voice, mag-freelance sa home-based business. Underpaid sa government, mag-side hustles. So that's all the part of my report about gender and labor. I hope you learned and enjoy. Thank you.